Siya po ang founding partner sa Intensity Empire at siya po ang may-ari ng isang bakery shop. Walang iba kundi si Sir Danny Danaos. Hello. Yung palagpakan naman natin yung poging host natin, si Ghost Harvey, yung ating host for today, coming from Dubai. Pang Dubai. Parang ako yung i-intro parang siya yung i-intro ko no? Grabe yung kanyang outfit. Once again, palagpakan niyo naman yung mga sarili niyo. Ayan. So, good afternoon, maulang hapon sa inyo lahat. Kamusta po lahat? Ha? Parang ang lungkot nyo. Di ba kayo masaya? Si Coach Lizelle, ang lungkot. Masaya ka ba? Kabalik ka. Okay. Once again, good afternoon o good morning sa ating lahat. Ayun. Thank you sa ating host, si Coach Harvey. And natutuwa naman ako at nandito kayo at nakarating kayo kasi kahit na sa kabila ng ang ganda ng panahon sa labas, nagawa pa rin natin makarating dito. Yung ibig sabihin yan, pagka gusto talaga, may paraan. Tama mo ba? Okay, so ang topic ko ngayon, parang ano lang na to, basic lang naman ito. Magkukwento-kwentuhan lang tayo. Ayun o. Ayun o. Yung palagpakan natin yung host natin. Ayan. So, bakit ang topic natin ngayon ay now, yung Ascendra orientation. Kasi ito ay pinaka-basic lang to. Basic, pero wala pang nakaka-perfect. Kaya nga lagi basic, kaya tinawag na basic, always go back to basic. Kasi, yung iba kasi shortcut eh. Kailangan kasi dadaan ka muna sa baba bago ka makarating sa taas. Tama po? Okay. So, ito yung ano natin. Things you need to learn before you run your business with Ascendus Prime. Yan. Ito yung mga bagay na dapat nating matutunan sa negosyo natin. Okay? Especially sa Ascendus Prime. Ang tanong, ready na ba kayo? Yes! Ready na ba kayo? Oh, tanungin mo yung kaliwa mo, ready ka na ba? Nakasan mo, ready ka na ba? Baka mamaya, hindi pa ready yan. Tanungin mo yung kanan mo kung ready na. Ayan, ang dami natin. Ilan tayo? Meron tayong 15,000 attendees. Palakpak naman dyan. Okay. So, ako parang kinakabahan ako sa inyo. Kasi parang first time. Anyway, ayan. Bakit natin kailangan yung mga itong klaseng training, lalo yung mga bago? Kasi ito ay preparation sa in the future. Bakit? Siyempre, as member, as leader, darating yung time na dadami tayo. Tama ba? Darating yung time na dadami yung members mo. Tama po ba? Yes. Dadami talaga yan. Kasi siyempre, hindi ka naman nag-member dito na wala kang gagawin eh. So, meron tayong gagawin dito, guys. Ngayon, pag dumami yung members mo dito, syempre, kailangan mo talagang mag-stand out. Kailangan mo talagang matuto. Kailangan nating matuto bawat isa kasi hindi naman forever na yung ating mentor, hindi naman forever ng ating SP o ating coach ay laging nandyan para sa atin. Tama? So, kailangan talaga natin maging independent sa ganitong negosyo. Sabi mo, independent. Independent. Kailangan natin maging independent kasi pag natuto ka dito, the moment na natuto ka sa ginagawa natin negosyo, kahit wala yung sponsor mo, kahit wala yung iyong apply, kaya mong gawin yung negosyo mag-isa. Tama po ba? Kasi nga, marunong ka. Alam nyo guys, ang isang bagay, nagiging mahirap itong ginagawa natin. Totoo naman, I admit naman talaga na talagang mahirap yung ginagawa natin kung hindi mo alam. Kasi bago pa lang. Wala naman madali pagka bago pa lang. Lahat ng bago, lahat ng nagsisimula, mahirap. Tama po ba? Mahirap, tama ba? Kaya kung tatanungin niyo kung mahirap ang ginagawa natin, oo, mahirap. Kasi bago ka pa lang.
Pero the moment na inaraw-araw mo yung ginagawa natin, nagiging madali ang isang bagay. Tama po? Pag nagiging madali ang isang bagay, gumagaling ka. Eh, magugulat ka, ikaw nakikinig, time will come, baka ikaw rin nagsasalita dito. Yeah. Tama hindi? So, lahat tayo, lahat ng mga tumatayo sa harap, lahat yan, nagsimula sila, nakikinig lang din. Nagsimula sila na tagapalakpak din. Nagsimula sila as audience din. So dahil sa ka-attend nila ng mga training natin hanggang natuto sila, kaya sila nakakapagsalita. Nakikita nyo kasi, ang galing nung speaker, ang galing nung nagsasalita. O naman, kung taon ka na sa ganitong industry, hindi ka pagagaling. Nakakatakot naman yan, taon ka na dito, hindi maghawak ng mic, hindi mo magawa. Tama? Kaya pag bago ka, okay lang yan. Importante, yung seryoso ka na matuto, willing ka na matuto, willing ka na alamin kung ano yung ginagawa natin. Okay? Reason bakit ang isang member o isang distributor sa itong negosyo, bakit minsan mabagal ang result? Ask me why. Okay, kasi dahil dito, meron siyang doubt. So, kailangan natin ma-conquer natin yung doubt natin. Kailangan ma-overcome natin yung doubt natin. Kasi even member na po sa atin lahat, tapatan po tayo. Kahit member na po tayo, may duda pa rin tayo. Tama hindi? Nagdududa pa rin tayo. Ano yung pinagdududaan natin? Kasi ang dami natin ang dami natin yung mga tinatawag na alam mo yung mga na-inject sa utak natin ng mga negative. Na yun yung mga reason bakit bumabagal tayo. Nagdududa tayo, minsan, dito, tama ba yung business na pinasok ko? Tama? Ang dami kang tanong, ang dami kang duda. Tama ba yung negosyong pinasok ko? Tama ba yung opportunity na pinasukan ko? Okay? Para hindi po kayo magduda, kailangan aralin niyo po yung negosyo natin. Okay? And, about the company, tama ba yung kumpanya na pinasok ko? Kaya para mawala yung mga duda natin, mga kapatid, mga kaibigan, aralin nyo what Ascendra is all about. Lahat ng mga pasikot-sikot sa negosyo natin, alam niyo. Para tuluyang mawala yung duda natin. Kasi hanggat may duda tayo, hindi yan yung mapumipigil sa atin eh. Kaya hirap tayo maka-take off. May mga bagay kang dapat gawin, hindi mo magawa dahil napapangunahan ka ng duda. Tama po? Okay? And syempre, eto, tama ba yung desisyon na ginawa ko? Nakapag-decide ka na, nag-join ka na, pero until now, nagdududa ka pa rin. Ito yung mga reason bakit ikaw ay medyo mabagal. At saka yung kilos mo, parang urong-sulong. Kasi nga, may halong duda. Tama? Guys, ang duda, okay lang yan, pero wag mong pagdudaan yung ginagawa natin. Ang pagdudaan mo yung sarili mo. Kasi the moment na nagduda ka, hindi ka gagalaw, hindi ka kikilos, wala kang magiging production, wala kang magiging income. Tama? So all you have to do guys, i-overcome mo yung mga doubt natin. Okay? Okay ba yun? And syempre, overcome natin yung fear. Yan. Yung takot natin na baka hindi ko kaya. Okay? Alam nyo guys, ang isang bagay, pagka first time mo, normal lang yan yung nakakatakot. Tama? Pero pagka lagi mo na siyang ginagawa, yung takot, unti-unti, nawawala. Tama? Remember your first day sa school. Nung bago tayo sa school, bata pa lang tayo, hinahatid tayo ng parents natin. Tama? Kasi nga, natatakot tayo. Pero nung tumagal ka na sa school, dumating yung point na susundin ka ng magulang mo, ng nanay mo, ayaw mo na halos umuwi. Bakit? Marami ka na kasing kaibigan. Nawala na yung takot mo. Marami ka ng kaibigan. Tama? So, ibig sabihin, yung una lang pala, normal lang yung takot. Okay, ano yung takot? Ito yung mga common fear natin. Okay? Una dyan yung I don't know anything. Wala kang alam. Sabi mo kanina, lahat ng nagsimula sa ganitong negosyo, walang alam. Okay? Huwag kang mag-alala kasi wala kang mga alam, pero basta willing ka matuto at pag-aralan yung ginagawa natin, dadating yung time, lahat matututunan mo. Tama hindi? Okay? Ano pa? About business. I don't know anything about business. Kaya nga sabi mo kanina, para matutunan mo, dapat aralin mo yung ginagawa natin. Okay, pangalawa, I'm shy. Mahihain ako. O, sinong mahihain sa inyo?
Sino mahihain? Walang mahihain. Lahat makakapal ang mukha. Okay? Bakit ka mahihain? Wala naman nakakaya sa ginagawa natin. Lahat ng mga tumatay sa harap, nagsimula yan, mahihain din. Pati ako, mahihain din naman ako. Hindi ko naman ma-imagine na tatayo ka sa harap, magsasalita sa harap. Tama? Okay? Pero dahil, siyempre, natuto tayo, lalo na pagka natuto ka at nagkakaresulta ka, yung hiya, napapalitan ng confident. Tama hindi? Tama hindi? Okay? Pangalawa, what if I don't make it? Ang tanong ko sa nila, what if you can make it? Paano kung di ko magawa? Tama? Paano kung di ko magawa? Paano kung magawa mo? Paano kung di ako kumita? Paano kung kumita ka? Paano kung di ako yumaman? Paano kung yumaman ka? Paano kung walang sumali sa akin? Paano kung may napasali ka? Tama? Paano kung walang maniwala sa akin? Paano kung may maniwala sa iyo? Tama? Ito yung mga reason bakit tayo bumabagal. Dapat tanggalin natin yung doubt and fear natin. Okay? And I'm not good at selling. Hindi ako magaling magbenta. Alam niyo ba ang Pilipino ang pinakamagaling magbenta? Ask me why. Pag ikay nag-apply ng trabaho, kumpleto yung resume mo. Lahat ibibida mo about yourself. Doon pa lang binenta mo na yung sarili mo. Tama hindi? Binenta mo para sa magkaano nakita o sweldo isang buwan. So, ibig sabihin, hindi totoo, hindi ka magaling magbenta. Magaling kang magbenta. The moment na nag-a-apply ka sa mga employed, doon pa lang, binenta mo na yung sarili mo. Tama? Pag natanggap ka na, ibinenta mo ulit yung oras mo. So, hindi totoo, hindi tayo magaling magbenta. Ang mga Pilipino, likas na magagaling magbenta mga yan. Hindi lang po tayo aware. Tama? Katulad yan. Pagka kumain ka sa isang restaurant, masarap yung pagkain doon. Anong ginagawa mo? Ikinichismis mo sa mga kaibigan mo. Tama? O, nung pumili mga kaibigan mo, kumita yung restaurant, pero ikaw hindi ka kumita. Pero nagbenta ka. Dahil sa'yo, dahil sa kwento mo, nakapagbenta ka, nakapagbenta yung restaurant sa mga kaibigan mo. So, ibig sabihin, magaling ka magbenta. Hindi totoo, hindi tayo magaling magbenta. Okay ba yun? And, pangalawa, ano pala? I'm scared of public speaking. Ayan, takot ako magsalita sa harapan ng maraming tao. Sino bang hindi takot? Okay? Yung pagsasalita sa harap ng maraming tao, lahat po yan ay napapag-aralan. Okay? Lahat po yan, tanda nyo, lahat ng bagay na hindi natin alam, napapag-aralan. Basta desidido at willing kang matuto. Okay ba yun? Sa inyo, siyempre, hindi nyo pa nasubukan yung tumayo sa harap. Kaya yung kada training natin, pinatatayo kayo dito, pina-practice namin kayo para mahasa, para masanay po kayo. Kasi pantanggal ng ano yun eh. Pantanggal ng doubt, pantanggal ng takot yan, yung tumatayo sa harap yung pagpapakilala. Kasi lahat ng magagaling ng speaker, nagsimula sila sa pa-intro-intro lang, nagsimula sila sa pa-share-share lang, hanggang sila ay naging ganap na mga speaker. Tama? Ngayon, akala mo, takot ka, pero pag nasanay ka na magsalita sa harap, nasanay ka na humawak ng mic, baka gusto mo lagi-lagi ka nang magtutok sa harap. Tama? So, yung pagsasalita sa harap, again, unti-unting natututunan yan. Okay po ba? And, tutulad ito. Ano, tutulad dyan. Okay, tinan mo ha. Fear of failure. There are no failures, only learnings. Okay? And yung tinatawag na fear of rejection. Isa yan sa mga kinatatakutan din natin, yung rejection. And wag po kayo matakot, ma-reject. Bakit? Matagal na po tayong nare-reject. The moment na wala ka pa sa negosyo natin, matagal na po tayong nakaka-experience ng rejection. Pumara ka ng jeep, tricycle, bus, taxi. Pag hindi mo ito, that's rejection. So, ibig sabihin, hindi ka lang ngayon nare-reject. Matagal na po tayo nakaka-experience ng rejection. Tama? O, pag ikaw nanligaw, binasted ka ng nililigawan mo, yung crush na crush mo, o, that's rejection. Tama, Harvey? Harold? Nabasted ka na ba? Nabasted ka na ba? O, ikaw yung nabasted. Tama? Okay? So, dito, yung rejection, simple lang yan.
pag ikaw na-reject, huwag kang maging emotional. Bakit? Hindi lang naman isang tao kakilala mo, ang daming tao eh. Sabi nga dyan, di ba? Some will join, some won't join, so what? Kaya pag ayaw nung ini-invite mo, huwag kang magdrama. Huwag kang malungkot. Ibig sabihin, hindi pa siya yung tamang tao para sa negosyo. Okay? Ang daming taong pwede natin ma-invite. We have 120 million population sa buong Pilipinas. Napakaraming tao. Kaya huwag kang malungkot pag na-reject ka. Dapat ka, pag nare-reject ka, dapat ka, the more na nare-reject ka, dapat the more na tumitibay ka. Tama? Kasi bakit? At least, hindi man sila sumali sa'yo, at least nakapag-practice ka. Tama hindi? Kaya yung mga nare-reject dito, sino yung na-reject dito? Na-reject na ba kayo? Ibig sabihin, pagka maraming beses ka nang na-reject, good for you. Ibig sabihin, pagka nakaranas ka na ng maraming rejection, ibig sabihin, tama ang ginagawa mo. Nag-i-invite ka, kumakausap ka ng tao, nagmamarket ka, kaya ka nare-reject. Pero pag hindi ka nakakaranas ng rejection, mali yung ginagawa mo. Ibig sabihin, hindi mo ginagawa ang negosyo. Ibig sabihin, hindi ka kumakausap ng tao kung hindi ka pa nakakaranas ng rejection. Okay? Kaya walang naging successful sa ganitong negosyo na hindi nakaranas ng rejection. Lahat po na naging successful sa ganito, nabugbog yan sa rejection. Kaya kung gusto mo talaga maging successful at magkaresulta sa ganitong negosyo, dapat bugbugin mo yung sarili mo sa maraming rejection. Bakit? Pag nasanay ka na sa rejection, kapatid, kahit anong rejection, kahit ilang rejection pa dumating sa'yo, hindi ka natatablan. Bakit? Manhid ka na. So, sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo maging manhid. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo maging manhid sa rejection. Dapat walang inarte pag nare-reject tayo. Dapat walang drama pag nare-reject tayo. Okay ba yun? Yes. May natutulong ba dito? O, palakpak muna. Ayan. Siyempre, kailangan din dito para magtagumpay tayo sa negosyo. Dapat meron din tinatawag na attitude is everything. Dapat maganda rin yung ating attitude sa negosyo natin. Hindi sapat yung magaling ka lang, hindi sapat yung maganda yung skills mo, hindi sapat yung magaling ka lang magpa-pay-in, hindi sapat yung marami kang nakakausap. Dapat dito, pinaka-importante dito yung attitude natin. Bakit? Attitude is 80%, only 15% or 20% yung skills na tututunan. Kasi isa yan sa mga karakter ng mga successful people, yung magiging maganda yung pag-uugali nila. Okay? So dito, sabi dito, good learning and listening attitude. Dapat, meron kang tinatawag na good learning and listening attitude. Dito, dapat marunong ka lang makinig at sumunod. Yun lang ang kailangan natin dito. Simple lang naman yung ginagawa natin. Basta marunong ka lang makinig, sumunod, hindi ka mahirapan. Ang kahirapan lang sa ganitong negosyo, ito yung mga hindi marunong makinig. At ito yung mga tao hindi marunong sumunod. Ito yung mga taong matigas ang ulo. Sila yung mga nahihirapan. Okay? Kaya pag may sinabi yung mga FP natin, yung mga SP natin, o yung mga sponsor natin, sunod lang tayo kasi yung mga upline natin, ano yan eh, pag may tinuro sa atin, para sa atin yan, walang ituturo na pangit sa'yo. Kasi pag mali yung tinuro sa'yo, mali din yung magiging tao nila pababa. Tama hindi? Okay? Kaya dito, importante dito, yung aaralin natin yung negosyo natin. Having an attitude of gratitude. Aside sa maganda yung pag-ugali, kasama din yung gratitude. Dapat marunong din tayong magpasalamat sa mga bagay-bagay. Okay? Huwag tayong mareklamo. Instead na mareklamo tayo, instead na magreklamo tayo, dapat magpasalamat tayo. Katulad ngayon. Okay? Ang daming nangyayaring hindi magaganda sa bansa natin, pero nandito tayo. And katulad yung mga nakaraang mga sakuna, maswerte tayo kasi wala tayo sa ganong sitwasyon. Tama? Pasalamat ka, Lord, thank you. Bakit? Nagising pa ako. Yung iba hindi na nagising eh. Tama? Thank you, Lord, kasi may kinakain pa ako. Kasi iba wala na kinakain. Thank you, Lord, kasi meron pa akong nasisilungan. Kasi iba wala na matulugan. Tama? Thank you, Lord, kasi
merong opportunity katulad ng Ascendra na dumating sa buhay namin. Kasi iba, maraming nagharap ng opportunity pero hindi pa nila natatagpuan yung ganitong opportunity katulad ng Ascendra. Yung mga bagay na yun na pwede mong ipagpasalamat. And salamat, siyempre sabihin mo, salamat dahil yung upline ko o yung sponsor ko, very supportive at napakasipag. Dapat pasalamatan nyo yung mga, yung mga sponsor nyo. Kung ang mga sponsor nyo ay very active sila, very supportive sila, lagi kang pina-follow up, magpasalamat po kayo doon. Kasi sa dami ng mga members niyan, isa ka sa mga naalala niya para i-follow up o para tulungan. Okay? Kaya dapat dito, marunong tayo magpasalamat, ha? Hindi tayo puro mga reklamo sa buhay. Kasi pag yung puro reklamo tayo, ina-attract mo yung mga negative things na pwedeng mangyari sa atin. So, dapat lagi tayong nagpapasalamat. Okay? Kaya ako, pasalamat ako sa mentor natin, sa FP founder natin, kay Jackie Concepcion and kay Mentor Juliana. Pasalamat ako sa kanila kasi andyan sila na laging nag-guide sa atin. And syempre, pasalamat din ako sa lahat ng mga GP natin o sa mga crossline natin na laging nandyan, na nakakasama natin sa lahat ng mga trainings natin. And syempre, pasalamat din ako sa mga members o sa mga leaders natin, sa mga GP natin. Okay? Kasi yan yung mga tao na yan yung mga makakasama mo hanggang sa iyong tagumpay. Okay ba yan? Okay, pasalamat tayo, ha? O, pasalamatan mo nga kung katabi mo yung upline mo, dapat pasalamatan mo. Dapat magpasalamat ka dyan. Huwag kang mahiya. Minsan lang kayo magsama, minsan lang kayo magkasama, hindi ka man lang makapagpasalamat. Okay? Salamat kayo dyan, ha? Kasi hindi kayo dinala dito para pagkakitaan. Dinala niya kayo dito para tulungan, para mabago ang buhay. Okay ba yan? Okay. And, becoming positive, araw-araw dapat magiging positibo tayo. Kasi kung mag-isip ka din lang naman, dapat positive tayo. Kasi pagka nag-isip ka ng negative, walang magandang mangyayari. Sabi nga, if you think negative, create negative result. Pero if you think positive, create positive result. Tama? Kaya yung pagiging negative, okay? Yung pagiging negative, dapat marunong kang mag-twist into positive. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Pero nasa atin lang kung paano natin hinahandle mga to. Tama hindi? Yes. Pagka nagdrama ka at pagka may mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo, huwag natin dali sa drama kasi wala naman magagawa pag nagdrama tayo. Kumbaga, isipin mo na lang paano masusolusyonan yung mga problema ang pinagdadaanan mo. So, tandaan natin, lahat ng problema, may solusyon po yan. Okay? And, avoid acne attitude. Dapat iwasan natin yung, alam ko na yan, yung A, K, and Y. Kaya nga may magayto sa mga training kasi, pagka, yung iba kasi, hindi na nagde-training, hindi na umaatin ng mga training kasi, alam na nila lahat. Alam nyo guys, kung alam mo na lahat yung ginagawa natin, dapat successful ka na. Okay? Kung kami nga, matagal na kami sa ganitong industry, nag-aaral pa rin kami, nag-training pa rin kami hanggang ngayon. What more ikaw na bago pa lang? What more ikaw na wala ka pang napapatunayan sa itong negosyo? So dapat, alisin natin yung ganitong attitude, yung alam ko na yan attitude. Okay? Pag sinabing attend tayo ng training, dapat attend tayo. Okay? Okay ba? Online or offline, dapat attend tayo. Kasi ma-appreciate mo hindi mo ma-appreciate, baka iniisip mo, ano ba naman yan si SP? Pa-attend ng pa-attend, paulit-ulit. Kaya nga paulit-ulit hanggang ma-master mo siya Kaya nga paulit-ulit, kasi hanggang ngayon, hindi mo pa alam. Kasi kung alam mo na to, dapat kumikita ka na. Kung alam mo na to, dapat successful ka na. Tama? Sabi nga, paulit-ulit, repetition is the mother of all learning. Bakit ka magsasawang mag-aral o mag-training or mag-attend? Nung ikaw nag-aaral, ilang taong ka nag-aral sa elementary? Ilang taong ka nag-aral sa high school? Ilang taong ka nag-aral sa college? Pero hindi ka nagreklamo, paulit-ulit ka rin pumapasok. Pero hindi naman nabago buhay mo doon. Itong ginagawa natin,
gawin mo lang to straight, 1 to 2 years from now, sigurado ako sa'yo, yung pag-attend mo, natuto ka na, mababago pa yung buhay mo. Okay? O, palakpak naman yan. Kaya huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa na mag-attend ng mga training. Bakit? Para sa inyo to. Sabi ko nga kanina, preparation ito para sa pagdating ng malaking grupo mo. Kasi imagine mo pag hindi ka umattend, hindi ka nagda-training, wala kang matututunan. Paano mo tuturuan ngayon yung mga tao mo, mga bagong member kung wala kang alam? Sige nga. Tama hindi? Alam nyo guys, ang tao sumasali pag alam niya, marunong yung nag-i-invite sa kanya. Pero pagka alam niya na walang alam yung nag-i-invite sa kanya, minsan hindi sumasali yung tao. Kasi bakit? Ang binebenta mo, hindi naman yung product natin sa sales. Ang binebenta mo, hindi naman yung marketing plan natin. Ang unang tinitingnan ng tao sa'yo, ikaw. Pag alam niya at feel niya na matutulungan mo siya, kahit wala sigurong marketing plan yan, kahit walang latagan yan, pag alam niya, mararamdaman niya, matutulungan mo siya, the way you talk, the way na nakikita sa'yo, sigurado yan, sasali yan sa'yo. Kasi isipin yan, dito ako sasali kasi feeling ko matutulungan lang itong tao na to. Alam kong matutulungan niya kasi alam niya yung ginagawa niya. Imagine yun. Lahat ng itatanong mo sa kanya, nasasagot mo. Paano kung may simpleng tanong lang sa'yo, hindi mo nasagot dahil wala kang alam, dahil hindi ka nagka-training, o paano sasali yan sa'yo? Tama hindi? Kaya dapat sa ganitong negosyo, dapat lamang lagi ang may alam sa ganitong negosyo. Kaya tabi mo sa katabi mo, lamang ang may alam. Pag wala kang alam, kawawa ka. Okay? And learn the business as soon as possible. Ano yung mga pag-aralan natin? Ito yung AIF natin, now natin, and product natin, and the other trainings. Dapat ma-master natin. Hindi lang basta pag-aaralan ha. Dapat i-master natin itong ginagawa natin. Lahat ng trainings na meron tayo, dapat i-master natin. Yes. Dahil pag na-master mo ito, everything is easy. Madaling kumausap, madaling magpa-pay-in, madaling magpa-join, madaling mag-build ng grupo pag na-master mo yung ginagawa natin. Tama o tama? Okay? Ako nga, naalala ko yung previous company, iniwan ako nung direct apply ko. Pero hindi ako natinag. Bakit? Inisip ko, negosyo ko to, hindi niya negosyo. Inisip ko, pangarap ko to, hindi niya pangarap. Kaya hindi ako natinag, lalo ako nagpursige. At lalo kong pinatunayan, I proved to him na kahit wala siya, with or without him, kaya kong mag-stand out, kaya kong gawin ang negosyo. Dapat ganun tayo mag-isip. Tama, bakit? Hindi natin dapat iasa yung success natin sa ibang tao. Kasi tayo lang ang gagawa ng resulta natin. At tayo ang gagawa ng pangarap natin, tayo rin ang gagawa ng success natin sa ganitong negosyo. Okay? Kaya dapat i-master natin. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay, yes kayo ng yes. Sino na marunong yes kayo ng yes. Sino na marunong mag-present? Taas nga ng kamay. Yun lang. Yes! Yes! Okay, i-master natin. Okay ba yun? Yes! Sino marunong mag-present? Walang nagtaas. Tama? Meron ba naman nagtaas yung mentor? Tama. Alam nyo guys, dapat ang unang gagawin nyo, pag nag-join kayo, dapat i-master nyo yung negosyo. Huwag muna kayo tumingin sa kita, sa resulta. Dapat ang gawin nyo muna, aralin nyo, masterin nyo muna yung ginagawa natin. Sabi ko sa inyo, pag na-master nyo to, madaling kumausap, madaling magpa-join ng tao. Importante kasi yung ikaw muna. Okay? Asa ka ikaw, pag may mga members ka na, syempre, tutularan ka ng mga downlines mo o yung mga members mo, yung mga associate mo. Tutularan ka, pag nakikita ka nila na masipag ka mag-present, lahat ginagawa mo, tutularan ka nila. Pero pag ikaw nakikita, laging tulog, nakikita sa'yo, tamad, nakikita sa'yo, puro negative, nakikita sa'yo, mareklamo, nakikita sa'yo, puro negative, yun din ang gagawin ng mga members mo. Tama? Kaya kung gusto mong makakuha ng mga leader, kung gusto mong magkaroon ng mga members, ng mga leader, make it sure dapat ikaw ay leader. Okay ba yun? Okay ba yun? Kaya dapat magiging role model ka dapat sa grupo mo.
para ikaw ay tularan nila. Pag nakikita ka nila, marami kang kinakausap, nag-represent, nag-AIF ka lagi, nag-invite ka lagi, ganun din ang gagawin. Hindi madaling lumaki yung grupo mo. Tama hindi? Tama? Okay? Kaya itong gawin natin na i-implement lang natin to. Okay? And pag-ibasa. Believe system. Okay, dapat yung believe mo, siyempre, sa company. Dapat believe ka sa ating company, ang Ascendra, 5 months na ngayon. For the past 5 months, ang dami nang na-create na kumikita dito sa community natin. Doon pa lang dapat maniwala ka na. And behind the company, yung mga may-ari ng company, hindi sila yung mga basta-basta lang na networker. Kumbaga itong mga to, mga veterano, kumbaga itong mga legendary, ang mga behind the company, Sir Joseph and Sir Jordan Gonzalez, itong mga millionaire maker when it comes to networking industry. So dapat dito pa lang maniwala ka. Kasi bakit? Sila ay mga resultado, hindi sila yung mga basta networker lang. So dapat, sila nga, na hindi naman nila itinayo yung Ascendra na alam nila, na kung alam nila na hindi magtatagal, syempre, kaya nila tinayo to, ang goal man yan, pang long term, hindi yung pang madalian lang. Pang long term, sabi mo long term. Okay? Kasi hindi sila magtatay ng ganun kung isasarado nila to after few months, after 1 year. Hindi. Pang matagalan to, ibig sabihin, magsasama-sama pa tayo ng matagal dito. So, ibig sabihin, malayo pa ang mararating natin dito. Okay? Kaya dapat, believe ka sa company natin. Okay ba yan? And syempre, believe ka rin dapat sa product natin. O, sino nakagamit ng products natin? Sige nga. Meron din tatas, meron pa hindi nakagamit ng product. Grabe ka na, 5 months ka na, hindi ka nagamit ng product. Ang ginawa mo sa package mo. Tama? Dapat, gamitin natin yung mga products natin, ha? Para hindi tayo mahirapan mag-share sa ibang tao. Sabi nga, bago ka magiging pusher, dapat user ka muna. Okay ba yan? Madali kayo magkwento pag nasubukan mo yung ganda ng products natin. Di ba, Sir George? Kaya dapat, gamitin natin. Benta ka ng benta, pero ikaw hindi mo ginagamit yung product natin. Okay? Paano mo masasabi na magandang product natin kung hindi mo naman nasubukan? Tama? Parang pagkain lang yan eh. Ang pagkain pag natikman mo, ang daling ikwento kung anong lasa nito. Pero pag hindi mo natikman, nagkikwento ka na masarap, parang ka lang ng bobola. Parang pelikula, ang daling magkwento pag napanood mo. Pero pagka hindi mo napanood, ang hirap magkwento. Tama hindi? Same thing sa product natin. Dapat gamitin mo yung ganda ng product natin. Okay? Then pag nagamit mo, madali magkwento. Madali mag-share. Okay? And believe in your success partner. Error yan. Error. Believe in your success partner. Ito yung apply yung nag-invite sa'yo. Dapat believe ka dyan. Kasi bakit? Hindi ka dinala dito para wala lang. Dinala ka niya dito kasi naniniwala sa iyong kakayanan. Naniniwala sa sayo na kaya mo magtagumpay sa ganitong negosyo. Naniniwala sa iyo na kaya mo maging successful sa ating community. Kaya dapat believe ka dyan. Sa dami ng mga kakilala niyan, bakit ikaw yung in-invite niya? So doon pa lang dapat pasalamatan mo na yan. Tama? Okay? Kaya hindi aksidente na napadpad ka sa ganitong industry, hindi aksidente na napadpad ka sa Ascendius Prime. Okay? May purpose po yan. Kaya dapat believe ka doon sa iyong SP or sa iyong sponsor na nag-invite sa iyo. Believe ba kayo sa mga sponsor nyo? Yes. Believe ba kayo sa mga apply nyo? Yes. Hindi nga. Plastic nyo. Believe ba kayo sa mga apply nyo? Yes. Dapat believe kayo. Okay? Kasi nga, naniniwala sa site, tapos ikaw, hindi ka naniniwala sa kanya. Unfair naman yun. Kaya ako, 100% believe talaga ako sa SP ko. Lalo na kay mentor, founder, partner, Jackie Concepcion. Walang duda, 100% believe na believe talaga ko dyan. Okay? And, believe ka rin dapat, doon talaga, growth partner. Sa yung growth partners, yung mga downlines, ayan, nalilibago ako sa term eh. Dapat believe ka rin sa mga members mo, sa mga growth partners mo. Believe ba ka sa mga members nyo, sa mga growth partners nyo?
O, dapat believe ka sa kanya kasi in-invite mo siya kasi naniniwala ka na kaya niyang magtagumpay dito. Believe ka dapat sa kanya na kaya niya rin maging successful sa negosyo natin. Okay? Dapat ang tingin mo diyan dapat leader. Okay? Hindi yung dapat ang tingin mo diyan agila. Ayan, hindi maya. Okay? Yung agila kasi ibihira kasi yan eh. Alam bakit kaunti lang agila? Kasi mahirap kasi hagilapin ang agila, mahirap hagilapin. Hindi katulad yung mga maya, madaling hagilapin. Kaya pag ikaw nakakuha ka ng agila, dapat alagaan mo mabuti yan. Kasi yan yung magpapalaki ng network mo. Okay ba yan? Kaya dapat naniniwala ka dyan sa partner mo o dun sa growth partner mo. And hindi sa lahat. Error. Okay, believe in yourself. Dapat naniniwala ka sa sarili mo. O sinong naniniwala sa sarili? Taas ang kamay. Hindi naniniwala sa sarili, iba? Sinong naniniwala sa sarili niya? Taas ang kamay. Ayun, nakala ko. Hindi naniniwala sa sarili. Alam nyo, ang hirap magpaniwala ng ibang tao kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo. Bago ka makapagpaniwala ng ibang tao, dapat ikaw muna maniniwala sa sarili mo. Okay? Naniniwala ka na kaya mong umasenso, na kaya mong makulat ang pangarap mo dito sa Ascendus Prime. Okay ba yan? Ha? Alam mo, pagka ganyan ang paniniwala mo sa sarili mo, madaling maniwala ang ibang tao sa iyo. At alam ng tao, pag kinakausap mo, kung talagang, alam ba, kung talagang naniniwala ka sa sinasabi mo o parang nang self-talk ka lang. Nako mo? Kaya dapat dito 100% yung paniniwala mo sa sarili mo. Okay ba yan? Yes. Yan. Okay. And believe sa divine connection o sa Diyos natin. Kay Lord, believe ka dapat kay Lord. Kasi syempre, wala man tayo lahat dito kung wala naman si Lord. Kasi sabi nga, God gave us everything in this world. Kumbaga, lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundo, syempre, siya yung nagbigay niya. Kaya dapat, number 1, diyan tayo bibili. Okay? Kasi hindi tayo magsama-sama dito sa Ascendra kung wala si Lord. Hindi tayo magsama-sama dito sa Ascendus Prime kung wala siya. Yes. Okay ba yun? So palakpakan naman natin si Lord. Regardless kung ano yung regardless kung ano yung religion mo, hindi naman natin pinag-uusapan kung anong religion meron tayo dito. Pero isa lang ang alam ko. Okay? Isa lang ang Lord natin. Okay? O sige, palakpakan natin yung si Lord. Siyempre, yung commitment, ayan, commitment. Alam niyo maraming magagaling, believe sila, maganda yung attitude nila, but when it comes to commitment, dito sumasablay sa commitment. Maraming bumabagsak dito. Okay? Yung commitment, 3 kinds level of commitment. Number 1, yung I try. Okay? Ba't nagano'n talaga? I try, yan, yung I try. Ito yung mga taong sumubok lang, nahirapan lang ng konti, na-reject lang ng konti, umaayaw na kagad. Bakit? Ang babaw kasi yung commitment level nila. Kasi ito yung mga taong gusto, pag nag-join, kita agad. Pag nag-join gusto, wala pang isang buwan, 100,000 kagad. Ganun ang gusto. Kaya pag nahirapan lang konti, umaayaw sila kagad. Ito yung mga taong madaling mawala. Yung mga sumubok lang. And then yung isa naman, yung I will do my best. Ito yung mga taong 3 months, 5 months, wala pang masyadong grupo, wala pang masyadong income. Ito yung mga bumibigay din sila kaagad. Okay? Okay na sa akin commitment, pero mababaw pa yung commitment nila. And dapat yung commitment na mayroon tayo, itong tinatawag na I will do whatever it takes. Dapat yung commitment na mayroon tayo, na kahit anong mangyari, gagawin natin to para makuha natin yung mga pangarap natin sa buhay. Okay ba yun? Okay? Ito nga yung, binayikwento dito, hindi na ako mag-kwento dito. Okay? So, dapat ang commitment na meron tayo yung number 3, yung do whatever it takes. Yung iba kasi, umulan lang, umuulan eh. I applied, ang init eh. Alam mo yung maraming alibay, maraming reason. Pero pag tinanong mo, gustong maging successful. Pag tinanong mo, gustong commit, gustong magkaresulta ng malaki. Pero yung commitment nila, mababaw. Okay? Kasi lahat ng naging successful na tao, lahat ng mga nagtagumpay o yung mga nagkaresulta sa ganitong industry, sila yung mga taong matataas ang commitment o yung malalalim ang commitment sa ganitong negosyo.
Okay? Tandaan mo, pag ikaw ay member na at may mga member ka na rin, so dapat, ang commitment meron ka dapat yung number 3 kasi maraming umaasa sa'yo. Okay? Maraming umaasa sa'yo na nung in-invite mo sila, pinangakuhan mo na magbabago ang buhay, pinangakuhan mo na kikita sila, pinangakuhan mo na aasenso sila, gaganda buhay nila, pero ikaw nakaranas ka lang ng konting hirap, umaayaw ka na. Eh, paano naman sila? Tama? Kaya hindi nawawala yung ibang tao pag in-invite natin, nagkakaroon na ng negative about network marketing. Kasi nga, yung iba napabayaan. Kasi nga, yung nag-invite o yung apply nila is mababaw yung commitment. Madali, sila pa yung unang nawawala kumpara dun sa in-invite nila. Tama? Okay? Hindi lang naman tayo basta networking yan. Ang networking, hindi lang basta networking. More on responsibility. Okay? Kung gusto mong malaking result, dapat malaki din yung responsibility mo dito sa negosyo natin. Kaya dapat yung commitment, dapat na meron tayo, yung laliman mo, yung commitment. Dapat yung number 3. Okay ba yan? Okay ba yan? Yes. O, wala nang masyadong excuses, ha? And, overcoming discouragement. Yan. Discouragement. Sino nakaranas ng mga discouragement dito? Sino yung mga bugbog na sa discouragement? Ito yung mga taong ma-encounter mo, ay, walang mangyayari sa dyan. Sayang lang yung oras mo yan. Mas maganda, magtrabaho ka na lang. Ayan yung mga maririnig mo sa karamihan. Okay? Pero alam nyo guys, itong mga tao na to, okay, avoid yung mga discouragement na magdi-discourage sa'yo. Bakit? Tingnan mo ha, never dwell on negative thoughts. Dapat huwag kang makikipagtalo pag may nagdi-discourage sa'yo. Isipin mo, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Ang importante, ikaw alam mo yung ginagawa mo. Okay? Bakit ka makikinig sa mga taong nag-negative sa'yo o mag-discourage sa'yo? Kaya ba nila ibigay yung pangarap mo? Kasi kung kaya nila, okay, makinig ka sa kanila. Pero kung hindi nila kaya ibigay yung mga pangarap mo, yung wants mo sa buhay, dapat hindi ka makinig. Dapat sundin mo kung ano yung gusto mo, hindi kung ano yung gusto nila. Tama? Okay? Discouragement, ito talagang bugbog tayo sa discouragement eh. Stay away from toxic people. Dapat layuan mo yung mga taong toxic. Alam mo yung malakas makahawa. Okay? Ang negative pa naman, malakas makahawa yan. Kaya wag kang iwasan mo yung mga ganito tayong mga toxic na tao. Yung problema nila ipapasa sa'yo. Ang ganda-ganda ng araw mo, pag nakausap mo, problema niya, problema mo na rin. Okay? Iwasan mo to. And don't watch, read, or listen to anything that will make you down. Huwag daw tayo manood o magbasa o makinig sa mga bagay-bagay na mahihila tayo pababa. Okay? Kasi mga tao mga yan, mga negative o yung mga nagdi-discourage sa atin, hihilain ka yan pababa. Pag nakinig ka sa mga taong to, tapos ang mga pangarap mo. Okay? Kaya dapat dito, iwasan natin yung mga discouragement. Okay? Ngayon, kung hindi ka pa nakakaranas ng discouragement, mararanasan mo rin yan. Huwag kang mag-alala. Okay ba yan? Okay ba ito? Discouragement? Ito, hindi ko na kwento kasi alam niyo mga kwento eh. Alam niyo mga kwento nito, di ba? Kwento mga kalabaw, alam niyo na yan. Hindi ko na kwento, pampatagal lang yan eh. Okay? Parang ano lang ito, reminders lang. And learn how to stay encouraged. Yan. Dapat matuto tayo paano natin i-encourage yung sarili natin. Pag ikaw na dapat i-encourage mo sarili mo, dapat tumayo ka. O, pagka nanghihina yung grupo mo, dapat motivate them, encourage mo sila na kaya natin to. Okay? Nandito tayo, nasimulan na natin, tuloy-tuloy na natin. Okay? Yan lang simple. Kasi dito, tingnan mo, kilala nyo yung dito si Thomas Edison yung naka-invento ng ilaw. 1,000 times siyang na kuryente. Ibig sabihin, na nag-fail. Ibig sabihin, hindi siya nagpadala sa discouragement. Pero tignan mo, kung nagpadala siya sa discouragement, tignan mo, wala tayong ilaw ngayon. Tama hindi? Okay? And, minsan, sabi nyo, excitement. O dapat, pagka ginagawa mo negosyo natin,
dapat excited tayo parati. Huwag kayong haharap sa client nyo na malungkot ha. Huwag kayong haharap, huwag kayong kakausap ng tao na problemado. Bakit? Feeling nung kakausapin nyo parang hindi ka masaya sa ginagawa mo. Dapat masaya ka sa ginagawa mo. Dapat masaya ka pag kumakausap ka ng client. Okay? At dapat ikaw excited ka, dapat full of energy ka pag kumausap ka rin ng mga members mo. Huwag ka rin kakausap, huwag kang harap sa mga members mo na problemado ka. Okay? Kasi bakit? Baka sabihin ni Apply, nahirapan, mag-quit na lang tayo lahat, nahirapan siya eh. Kung siya nahirapan din kami. Okay? Dapat excited, alam mo yung excitement level, nakakano yan eh, nakakahawa po ito eh. Kaya dapat lagi tayo masaya. Okay? Yung tipong hindi ka pa nagsasalita dahil sa aura mo masaya, yung kausap mo, yung prospect mo, naku-curious na sa'yo, ano kaya meron dito kay John C? Kasi dati seryoso mukha nito, ngayon napakasaya niya. Ano kaya meron dito? Hindi ka pa nag-represent, nakukuha mo na yung interest ng tao, bakit? Excited ka kasi. Kaya sabi nga nila, may dalawang klase ang mukha, isang nakasumalmal at isang naka-smile. Pag si God nag-boast ng blessing, lahat ng blessing tatalbog doon sa nakasumangot. At pag ikaw naka-smile, lahat ng blessing, masasalo mo bakit naka-smile ka. O tignan mo ang katabi mo kung naka-smile o nakasumangot ka. Tignan mo. Tignan mo kung marunong ngumiti kahit ngiting aso, sige, okay. Basta importante naka-smile. Okay, dapat matuto tayong ngumiti ha. Smile ha, be excited, lagi. Pag kumakausap tayo. And contagious, dapat nakakahawa kasi ang excitement level, nakakahawa yan. Yes. Tama? Kaya dapat dumikit ka sa mga masasaya. Magiging masaya ka. Pag dumikit ka sa mga nakasumalmal ka rin. Pag dumikit ka sa mga positive, magiging positive ka rin. Pero pag dumikit ka sa mga negative, magiging negative ka rin. Sabi nga pag dumikit ka sa mga 5 manginginom, pang-6 ka na, manginginom ka na rin. Pag dumikit ka sa mga 5 mga addict, pang-6 ka na rin na addict. Okay? Pero pag dumikit ka sa mga 5 na mga payaman, pang-6 ka na rin na payaman. Okay ba yan? Okay? Attract something good will happen to me today. Dapat lagi natin sinasabi, every wake up in the morning, I believe that something good will happen to me today. Dapat lagi mo sinasabi yan. Kasi positive vibes yan Okay? Hindi yung pagising mo, ano naman kayong kamalasan na nag-aantay sa akin sa araw na to. Dapat hindi ganon. Okay? Kasi ina-attract mo yung malas, ina-attract mo yung negative. Okay? Alam mo, naniniwala ko, walang malas, walang swerte. Kasi kung may malas, kasi kung may swerte, ang malas naman yung iba. Tama? Kasi lahat tayo, create dito ni Lord, pantay-pantay. Naka mo? Walang malas. Unfair naman kung ikaw swerte, tapos yung iba malas, unfair naman. Napaka-unfair naman ni Lord kung may malas, tapos may swerte. Walang malas. Ang swerte, hindi ako naniniwala ng swerte. Ang mga swerte, ano yan ginagawa? Ang pagyaman, trinatrabaho yan, hindi yan swerte. Okay? Kaya lang, nagkataon lang yung iba, hindi lang talaga nakikita yung mga ganda ng mga bagay-bagay sa mundo. Kaya, kumbaga, mas pinili na rin magiging mahirap. Kasi kung gugustuhin mo maging mayaman, pwede ka maging mayaman. Pero kung gugustuhin mo, manatili ka sa hirapan, hanggang dyan ka lang. Kaya nga mayroon mga itong opportunity, chance para pwedeng magbago yung buhay natin. Tama? Okay? And count your blessing. Sabi mo, count your blessing. Count your blessings. Yan. Yan sabi ko kanina, pasalamatan mo yung mga bagay, either malaki o maliit-mali mo nare-receive mo mga blessing, dapat pasalamatan mo yan. Okay, instead na magreklamo ka, magpasalamat po tayo. Kasi ang daming mga tao sa labas na dapat magreklamo na hindi ikaw. Ang daming tao dyan sa labas na hopeless, wala na silang halos wala na. Pero ikaw nandyan ka pa. Kaya dapat magpasalamat po tayo, ha? Okay ba yan? Yes. Next! Ito ba? Enjoy and love what you are doing. Dapat, habang ginagawa mo negosyo, dapat i-enjoy mo lang at mahingan mo lang yung ginagawa natin. Alam yung mga nagtatrabaho, kahit pagod sila, kahit tumatagal sila, bakit nag-i-stick pa rin sila? Kasi mahal nila yung ginagawa nila at nag-i-enjoy sila, ini-enjoy nila yung trabaho nila. Katulad yan, diba? Teacher ka ma'am, no? Diba? Kahit ayaw mo na, kahit sawang-sawa ka na sa pagpasok sa school,
Kahit sawang-sawa ka na sa katuturo sa mga makukulit na mga bata, pero nandiyan ka pa rin kasi nag-e-enjoy ka. Yun ang importante, nag-e-enjoy ka eh. At mahal mo yung ginagawa mo. Ganon din ang negosyo natin. Dapat mahalin mo at i-enjoy mo lang itong ginagawa natin para tumagal ka rito. Okay? Next, pakibasa. Focus. You cannot search 2 ML company at the same time. Okay, dapat dito, Ascendra lang. Hindi yung pag tinignan yung bag mo, may Avon, may Natasha, may Tupperware, halo-halo eh. Okay, dapat lang, stick ka lang dito kasi mahirapan ka eh. Kasi mahirapan ka, pagka nagkaroon ka ng maraming grupo dito, tapos meron ka pang ibang kumpanya na hawak, mahati oras mo, sa gusto mo, mahati yan. At masisira yung credibility mo sa mga tao. Pagka ganun. Ano ba naman ito siya? Nakala ko ba, Ascendra lang kami, bakit meron pa siyang Tupperware, mayroon pang boardwalk, meron pa siyang Avon, ang daming hawak. Di ba? Meron pang meet and greet. Di ba? Dapat focus lang tayo kung gusto natin may marating sa ganung negosyo. Okay? Focus on your daily activities and goals. Ayan, mag-focus tayo sa mga ginagawa natin. Okay? Para makuha mo yung goals mo, ano ba dapat yung ginagawa mo? Dapat meron kang daily activities. Dapat meron kang AIF everyday, meron kang kinakausap everyday, online or offline. Kasi pag wala kang activities, wala kang production, walang komisyon. Pag wala kang komisyon, wala nga. Okay? Kaya doon tayo mag-focus sa everyday na ginagawa natin. Pag wala tayo dito, nasa bahay tayo, o di online. Pag nandito tayo pag wala tayo dito, gawin natin yung online and offline. Importante, magiging productive po tayo. Tama hindi? Ako kahit busy ako, pag nandun ako sa amin, kasi hindi naman oras-oras may ginagawa ko, online ang ginagawa ko. Online. Okay, minsan offline, pero madalas online. Hindi ako kasi pumapayag na lilipas yung isang araw na wala akong makausap kasi feeling ko magkakasakit ako pag wala akong nakakausap. Parang naaadik na talaga ako. So yun yung talaga yung immune ka na sa ginagawa mo. Yung hindi ka papayag na wala kang makausap. Okay, katulad nung few days ago, may mga nakausap ako mga group na mga networkers. Isa lang kausap ko, pero nagsama pa ng 5, di na paganda. Nakapag-table ako, nakapag-offline. And good news, this coming November 29, guest ko sila lahat sa Lawson. Mga networkers mga to, ako ngayon. Okay? At ito, kung baliwan lang, hindi nila kaya kung baliwin, sila nabaliw sa akin. Okay? And syempre, hindi ako papayag na nasa bahay ako, tapos parang, ayoko naman manood ng mga movie-movie kasi naubos oras ko. Ang ginawa ko, magtatawag. Kung sino yung mga naisip kong kakilala ko pa, na hindi ko pa na-invite. Nagkataon, may kinamusta ko. Kinamusta ko lang, kakilala ko lang. Kinamusta ko lang, nag-reply ka agad. Yung pala, pinapollow niya pala ako sa Facebook. Nakikita niya mga post ko about Ascendra. Alam mo sabi sa akin? Coach, pakisend mo nga sa akin yung complan ng Ascendra. Yun yung malaking pagkakamali niya. Nagtanong siya sa akin ng gano'n. Siyempre, nung gagawin-gawin na, siyempre, matik yan, sinend ko kagad yung video presentation. Napanood yung video, ang ganda pala ng Ascendra. Ano yung pinakamalaking account dyan? Isend mo nga sa akin yung pinakamalaking package. Siyempre, hindi ako magsisend na mali. Sinend ko agad yung executive. Tama? Executive. O ito malupit, inihintay ko mag-send ngayong araw ng pang-executive ngayong araw. Yes! Okay? Ang malupit niyan, nung kagabi, ano isang gabi, may pinakausap agad sa akin, video call, 3, mga networker din to. Okay? Yung 3 na yun, mag-join din bukod sa mag-executive na nakausap ko. Itong mga to, mga from Norway sila. Okay? Actually, isa doon, dati ko ng member. Okay? Nakaka-excite kasi, bukod sa mag-executive siya, may plano siyang mag-BCO sa Norway. Pag nagkataon, meron BCO ng Ascendus Prime all the way from Norway. Yan. Kaya pag nag-join yun, sabi ko nga kay Mentor Jackie, pagka nagpadala na, mamaya,
schedule natin, kausapin natin with CS o Joseph Lim kasi para naman dun sa tanong niya na about sa BCO. Ayan. Okay? Kaya dapat, huwag kayong papayag na wala kayong nakakausap araw-araw. Dapat magiging addict kayo sa pakikipag-usap. I believe, hindi lahat ng kakilala nyo nakausap nyo na. Marami pa kayo hindi nakausap. Pustahan tayo. Ako nga networker Ang dami pa akong kakilala, hindi ko pa nakakausap Ang dami pa. Okay? Kayo pa kaya, ang dami pa kayong kakilala na hindi nyo pa na i-introduce ang Ascendra. Hanggat maaari, introduce nyo, kausapin nyo kagad, kesa naman iba ang makapag-usap dyan, baka sa iba pa sumali. Sayang. Tama? Okay? Kaya dapat, focus lang tayo dito sa Ascendra. Focusan lang natin, 2 to 3 years from now, sigurado ko sa inyo. Huwag kayong mainip kung 5 months ka na, 4 months ka na, hindi ka pa kumikita. Huwag kang mainip. Okay? Kasi ang tinatanim natin dito, hindi mangga. Hindi monggo. Mangga ang tinatanim natin dito. Ang mangga, it takes years bago mamunga yan. Pag namunga yan, sigurado yan, magsasawa ka sa kapipitas. Kahit ayaw mo na, mag-aani at mag-aani at mag-aani ka pa rin. Ganon ang ginagawa natin dito sa Service Prime. Magtanim ka lang ang magtanim. Bakit? Sa katatanim, darating yung time, aani ka at siksik at liglig at nag-uumapaw. O, palakpak. And siyempre, yung goal setting. O, dapat nagsiset din tayo ng goals. Dapat meron tayong tinatawag na goal setting. Yung pagsiset ng goals, meron tinatawag na short-term goal. Okay, magkano ba yung gusto mong kitain this month? Dapat ilang ba tao ang kinakausap mo araw-araw? Ilan ba dapat yung pay-ins mo? Di ba? Short term, yung mga maliliit lang na goal yan, pero maganda po yan kasi napra-practice ka na nagsiset ng goal. Kaya pag may goal ka, hindi ka papayag na wala kang nakakausap. Kasi pag wala kang nakakausap, hindi mo mararating yung goal mo. Tama hindi? Ang long term, ito yung mga malakihan. After 3 years, 4 years, 5 years, yan yung mga long term. Yan yung car, yung house and lot, yan yung mga savings na malakihan, okay, yan yung mga pang long term. Kaya bago tayo dumating sa long term, dapat dito muna tayo sa pangmaliitan. Kasi pag nasanay ka dito, madali lang mag-upgrade ng goal. Tama hindi? Kasi baka mamaya, bago ka pa lang, nag-goal ka agad ng 100,000 per week, hindi mo na-hit yun, frustrated ka ngayon. Ano magiging feeling mo? Ang hirap pala. Tama? Bakit? Nag-set ka agad ng ganong kalaki na hindi naman akma dun sa income mo. Kaya dapat, i-practice mo muna yung mga small goal muna. 10,000, 20,000, 30,000. O pagka nasanay ka na dyan, that's the time, saka ka mag-upgrade ng target goal mo. Okay? And syempre, i-goal mo yung mamaster mo muna negosyo natin bago ka kumita. Mahirap naman kumita ka, wala kang alam. Di ba? Okay? And, tapos na yata ako. Ayan, skills na tayo. May natutunan pa dito sa attitude. We go to the skills. Develop your skills fast. Dapat bilisan mo matuto. Attend all our online and offline training. Okay, 5 fingers of network marketing. Ito yung lagi narinig natin kay Mentor Jackie. Prospecting. Okay? Prospecting. Paano ka ba nagpro-prospect? Online, offline. Ang dali. Ang mag-prospect online and offline. Okay, kung nahiya ka mag-prospect sa offline, gamitin mo yung online. Ako, ginagawa ko lang, pag nag-prospect ako online, hi, hello, kumusta ka na? Ganun lang ako. Pag nag-reply, kung sino nag-reply sila, yun ang kakasabing ko. Sa mga hindi nag-reply, wala akong pakialam. Basta nag-hi ako. Kung nag-hi ako at nag-hello, yun na yun, start of conversation na yan. Dapat magaling kang mag-connect. Okay? Pag may mga dumadaan dito sa Facebook ko, lalo pag yung mga magaganda, message ko mga yan. Yung mga sexy, magaganda, di ba? Ang dami nag-upload sa Facebook ko. Kasi ganun pala sa Facebook, kung ano yung lagi mong tinitingnan, yun yung laging pinapakita sa Facebook mo. Yun ang laging nag-upload sa Facebook mo, kung magaganda, mga sexy. Ang ginagawa ko, nag-hi, kahit di ko kilala, akala mo close kami. Pag nag-reply, market yan. Excuse me ma'am, sabi ko, alam niyo ba, gusto mo ba kumita extra income gamit ang Facebook? O gano'n agad ang approach ko. Pag nag-reply yan, paano? Yari na, alam na kasunod. Gano'n ang diskarte. O, yan yung strategy ko sa online. Mano-mano online. Okay? Kanya-kanya diskarte yan eh. Tama? Okay?
So, pagka nagtanong, alam mo na, dire-diretso mo na. And sa offline naman, pwede naman yung direct approach, kung talagang makapalamukha mo na, at talagang hindi ka na nahiya, direct approach pa yan. Makatabi mo sa mall, makasabay mo sa mall, makatabi mo sa jeep or sa bus, o makasabay mo lang sa labas, pwede yun. Okay, katulad yung ano ko, katulad yung mga taga-tabako, yung darating, mag-attend sila sa November 29. Na flyers ko yun, nabigyan ko lang siya ng flyers sa tabako. Nakasabay ko lang dun sa may, sa may ukay-ukay siya, napadaan lang ako nakita ko, parang potential, binigyan ko, ma'am, gusto mo na explain kami, binigyan ko flyers. Nagka-interest yun. Nagkapalitan kami ng Facebook at contact number. Hanggang sa time na nagkasundo kami na magkita, ayun. And then yung pangalawang kita namin, nagsama na siya ng mga kasama. Yun yung mga grupo ng mga networkers. So, flyers lang yun. Ayun yung strategy ko sa offline. Ako ha? Kaya dapat maging creative ka rin. Dapat maging creative ka rin yung mga different approach. Actually, marami yan yung different approach ng online sa offline. Okay? Inviting. Ayun, katulad dyan. Pag na-prospect mo na, invite mo sila. O paano mo sila i-invite? Pwede mong invite dito sa AIF offline, pwede mong invite sa Zoom natin. Kung gusto mo naman, kausapin mo na direkta. One-on-one, pwede yan. Daming diskarte. Okay? And pag na-invite mo na, di senda mo na kagad ng business presentation o kaya i-one-on-one mo kung kaya mo mag-one-on-one, kung kaya mo mag-present. Kung hindi mo pa kaya mag-present, video call, i-connect mo yung marunong mag-present na apply mo. Okay? Pero as much as possible, dapat ikaw ang nagpre-present. Kasi pag yung apply lagi ang nagpre-present, ikaw hindi ka matututo. Si apply ang gumagaling, hindi ikaw. Di ba? Dapat ikaw ang gagaling. Tama? Dapat ikaw ang gagaling. Kasi ikaw din ang gagayahin ng mga mapapasahin mo. Tama? Ganun dapat. Huwag natin ngayon na si laging apply ang nagpre-present. Dapat ako naman. Okay ba yun? Kaya dapat matutunan natin kaagad how to present the business, either group presentation or one-on-one. Pero magsisimula ka sa one-on-one. Table talk. Okay? Table talk. Pag nasanay ka na dyan sa one-on-one, madali na yung group presentation. Ayan. Closing. Importante rin po dito yung closing. Siyempre, magaling ka mag-present, magaling ka mag-prospect, magaling ka mag-invite. Pero pagdating sa closing, dito nagkakatalo sa closing. Okay? Dapat magaling ka sa closing. Karamihan kasi pagka napresentahan na, ano ba yung madalas yung naririnig pagka nagpre-present? Ang sabi, di ba, gusto ko kaso wala akong pera. Pamilyar? Di ba karamihan, ang gano'n lang sinasabi yung mga nasa-share natin ng business, gusto ko kaso wala akong pera. O, paano mo sinasagot to? Paano mo hinahandle to? Ako, personal experience ko, alam mo ma'am, sir, alam mo, pares po tayo. Ganyan din ako nung na-invite ako. Ganyan din ako nung na-introduce sa akin itong ganitong business. Wala din naman akong pera. Kaya lang may pangarap po ako. Kaya yung entry natin, hindi naging hadlang. Nagawa ko agad ng paraan. Binibigyan mo ng idea yung tao, paano siya maka-join. Paano makagawa ng paraan. Paano niya masolusyonan yung problema niya. Dapat magiging solution maker ka dapat. Dapat problem solver ka dapat. Sa problema ng tao, dapat tinutulungan mo siya na masolve yung kanyang problema. In that way, may chance pwedeng mag-join talaga sa iyo. Okay? Okay ba yan? Yes. Okay, closing. Importante. Baka mamaya yung closing mo, sabay-sabay, pati tayo yan. Follow up. Yan, dapat, masipag ka rin, dapat mag-follow up. Pinakausap ka na. Mag-join na, nagsabi na ng ganito, dapat i-follow up mo. Huwag mong hayaan na ang prospect ang mag-follow up sa'yo kasi hindi po mangyayari yun. Tayo dapat ang nagpa-follow up sa mga taong na-invite na natin sa negosyo o na-presenta na natin ng negosyo. Dapat ang magpa-follow up within 48 hours. Huwag tayong magpa-follow up ng 1 week, after 1 week, after 1 month. Baka pag pinalop mo, baka sabihin sa'yo, huyo, hindi ka nakakilala. Ang tagal ng follow up Tama? Habang mainit pa, habang nandun pa yung kanyang interest, dapat ipa-follow mo siya. Okay? At ang pagpa-follow up, hindi yung kailangan ka mag-member, hindi ganoon. Masyado ka namang garapan pagka ganoon. Dapat kakamustahin mo muna siya. Kakamustahin mo siya, kamusta yung family niya, kamusta yung mga anak niya. Dapat maramdaman ng prospect mo dapat na concern at sincere ka sa kanya. Hindi yung nararamdaman niya, parang pera lang habol mo sa kanya. Kasi lalayo yan. Okay?
Kaya dapat ipakita natin pag nagpa-follow up po tayo, importante yung maramdaman ng kausap natin na gustong-gusto natin siyang tulungan. Okay ba yan? Yes! Yo, may natutulong ba dyan sa skills? And, kabula tayo, ABC rule. Yan, i-apply natin yung ABC rule. Offline or online man yan. Okay? Gawin natin itong ABC rule. ABC rule, A stand advisor, B stand bridge, C stand client. Ito, sasampol natin ito. Drill demo tayo. Kunin ko si Harold ba Harvey? Harold, tayo ka Harold. Tayo ka. Tapos kunin ko si Coach Sheena. Ito yung ABC rule, ha? Ito yung ABC rule. Ang upline ko, ang sponsor ko si Coach Sheena. Okay? Ang guest ko, ito si Harold. Harold, no? Nalito ko sa inyo. Ay, Harold, tama, Harold. Ang upline ko si Coach Sheena. Ang guest ko, ito si Harold. Okay, syempre, ako yung bridge. Okay, ito yan, ha? Sabi ko sa kanya, siyempre, pinag-arap ko. Alam mo, papakilala kita sa mentor ko, napakalupit yun, napakagaling. Okay? Ang dami niya natulungan sa ating community. Mamaya, ipapakilala kita. Ito na. Mentor, ito si Harold. Sa yung invite ko. Siya yung kwento ko sa'yo kanina. Okay? So, ang gagawin naman ni mentor, kakausapin niya to. Welcome, sir, to Sendra International. Ayan. Okay, siyempre, mag-uusap na sila. Ngayon, ako naman bilang bridge, makikinig lang ako sa usapan nila. Pinapakinggan ko si upline o si mentor, paano siya magsalita, paano niya kinakausap yung first time o yung client ko. Bakit kailangan importante makinig ako sa kanya? Bakit? Yung ginagawa niya, darating yung time, gagawin ko rin yun. Pag nag-member to at nagdala siya ng guest, siya ng bridge, ako naman yung advisor. Nag-gets? Yes. Tama? O, sample natin. Sample natin na, ito yung guest ko. Okay? Pero maganda, ganito, bago mo ipakausap kay mentor, yung guest mo, ibigay mo na yung background niya dito sa kay mentor. Ang mentor, yung invite ko, ano to, estudyante to, na gustong sumali sa negosyo natin. Estudyante to, na kung saan, interesado sa business natin. Ipapakausap ko sa kanya. At, ang gagawin nyo, wag mong babanggitin yung background dito. Halimbawa, professional siya. Tapos yung mentor ko ay high school graduate. Ito ay attorney. Ito yung mali, ha? Ito yung mali. Okay. Mentor, may guest ako si attorney. Ang galing nito. Top 1 sa board exam. Ang daming pinanalong kaso. Mentor, paki-motivate naman yung si attorney. Anong gagawin ng mentor? Manlilit yan. Welcome po, attorney. Wala na masabi bakit. Ito naman, lalaki yung ulo nito. Bakit? Siya yung binida mo eh. Siya yung tini-up mo. Yun ang mali. Dapat ang iti-up mo, always tee-up your mentor or yung advisor. Okay? Ito yung, Harold. Ito yung mentor ko si Sheena. Napakagaling at napakalupit. Ang dami na pong natulungan dito sa ating community. Pakinggan lang natin siya kasi mayroon siya mga isi-share sa'yo para makatulong siya sa'yo para kung mapagsimula agad sa negosyo natin. Anong gagawin ito? Hindi ko binanggit yung background niya, hindi ko binanggit yung position niya, pangalan lang. Makikinig yan dito. Okay, kasi bakit? Ito yung tiniap ko. Dapat yun ang tama na paggamit ng ABC rule. Okay? Katulad nung ginawa ni Mentor Jackie kanina. Okay? Naintindihan? Yung ABC rule? Yes. Okay? Sample nga, pagkilala kita, Mentor. Ito si Harold. Mentor, ito yung guest ko si Harold. Kausapin mo. Ano sasabihin mo? Sige, sample lang. Ha? Estudyante. Yun. Makita nyo? Yan ang sample na pag-ABC rule. Palapakan naman natin. Thank you, boss. Thank you, boss Harold. Kung na kayo. Katulad dito, yung ginawa ni Mentor Jackie kanina. Na-observan niyo ba yung ginawa ni Mentor Jackie kanina? Nakita niyo yung ginawa ni Mentor Jackie kanina? Yes! Ano ginawa niya? Ginamit niya yung ABC rule. Bago niya pinakausap sa amin, tini-up muna kami bago niya kami pinakausap dun sa kausap niya sa cellphone. Ang tawag dyan guys, ABC rule online.
Okay, offline kasi magkakasama tayo. Pwede mong gawin to offline pag nasa office, pwede mong gawin yan online pag nasa kanya-kanyang bahay. Di ba, may kausap si Coach Listen. Meron siyang ka-video call. Gusto niyang gamitan ng ABC room. O, pwede niya akong tawagan, i-connect, pwede kong kausapin yung kausap niya. Para tulungan ko siyang i-close. Nakuha? Guys, importante ito. Wag niyong babaliwalain ito. Napakahalaga po ito. May kilala ako. Hindi siya magaling mag-present. Hindi siya magaling sa negosyo, pero magaling siya sa ABC room. Magaling siyang mag-bridge, pero yumaman siya. Dahil sa pag-bridge. Magaling siyang magpakilala, magaling siyang mag-connect sa lahat ng mga top earners. Okay, dapat masterin nyo yun yan. Masterin nyo itong ganito. Kaya dapat, pagka magagamit nyo yan, kung malayo yung prospect nyo, video call. Kasi kaya nga tayo may Facebook, di ba? O, video call magagamit nyo yan. Yung mga mentor na pwedeng mag-close dun sa mga prospect natin. ABC rule, advisor, bridge, and client. Okay? Advisor, bridge, and client. Nakuha? Naintindihan? Oh, yan yung mga tama. Always tee up your mentor, always tee up yung advisor kung mayroon kang ipapakilala na gustong ipakausap. Okay ba yun? May natutunan ba? O, palakpak naman dyan. Okay, kamusta pala ako? Develop your skills, practice, and do it every day. Sa ganyang gawain, pag inulit-ulit mo at lagi mong ginagawa araw-araw, whether you like it or not, mamamaster mo po ito. Okay? Napakadali lang naman siya. Ulit-ulitin mo lang, gagaling ka at gagaling ka, masasanay ka. Pag nasanay ka, makakapagturo ka sa mga members mo. Lahat ng natutunan mo sa ganitong negosyo, simple lang. Yan lang din naman yung gagawin mo at ituturo mo sa lahat ng mga members mo. Pag ikaw lumaki yung grupo mo, hindi na ikaw yung nakikinig lang. Ikaw na yung nagtuturo sa kanila. Maganda o maganda? Okay, I hope na may natutunan kayo sa basic na natin, na training natin. And syempre, baliwala lahat to pag hindi natin ina-apply. Pag hindi natin ina-apply. The key to success is application pa rin. Kahit anong ganda ng training natin, kahit anong galing nung magtuturo sa atin, kahit na yung CEO natin ang magturo sa atin, pag tayo mismo hindi natin gagawin yung part natin, baliwala. Tama hindi? Yun nga sinabi ko kanina, tayo ang gagawa ng result natin. Hindi yung upline, hindi yung may-ari, hindi bang tao, kundi tayo ang gagawa. So with that, maraming salamat and good morning sa ating lahat. Mag-share ka. Ay! Nakalimutan ko, may speaker. Nakalimutan ko, may speaker. Ay, ibabalik ko na po sa gawapong host natin, si Host Harvey. Nakalimutan ko, sorry. Para pagkamahalay si Host Harvey, yung ating pogi-pogi. Ayun, thank you, Sir Danny Dunao. Ngayon, before mo tayo mag-iwalay-walay, mga picture na po tayo. Yes.